Pero dapat sa kwento mo, ups and down yung emotions. May nakakatakot, may nakakatawa. Once na nakikipagkwentuhan ka sa babae, kailangan halo-halong emotions yung dapat mong binibigay. We are the fucking storyteller. Ngayon, kung hindi ka funny, expect mo na kagad na it's hard to pull girls, bro. Lalo na pag masyado kang seryoso. Hey, what's up guys? Good morning. Ay, bagal ah. Nangyari. It's you boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about yung nag-comment sa ating comment section. So may tanong siya, paano daw ba magkaroon ng sense of humor? Guys, tangina pag sa game, dapat may pera ka. So ito yung pera mo, having a sense of humor. Kasi kung wala talagang mapupuntahan. Kahit maporma ka, mapera ka, pogi ka, kung wala kang sense of humor, you don't know how to talk, walang mangyayari. Believe me bro, believe me. Ang dami kong kakilala, pogi, mayaman, maganda kotse, galing sa magandang pamilya, puta bagsak. Saan? Sense of humor. What? Feeling ng babae, naboboring siya. Alam mo babae, napakadaling patawanin yan. Kasi ang babaw ng kaligayahan yan. Most of women, it's easy to make them laugh if you have a sense of humor. So ang tanong niya is, paano ba magkakaroon or mag-i-improve ang kanyang sense of humor? Brad, sa Pilipinas, parang halos lahat naman ng tao dito funny, di ba? Parang lahat naman yata komedyante. Ultimo yung mga politicians natin. Lord! So guys, balik tayo. So pag dumidiskarte ka ng babae, syempre, yun yung pinaka the best way to communicate is to having a sense of humor. You should know how to make people smile. You should know how to make people laugh. Napaka-importante niyan. Kasi meron tayong tinatawag na breaking the ice. You need to break the ice. Kasi lahat yan may mga ano yan, may mga, ano tawag doon? May mga bakod yan sa sarili nila. Hindi ka agad hindi ka agad makikipagbiruan yan kung masyadong seryoso yung datingan mo. So dapat magaan yung datingan mo, Brad. The only way na magiging magaan yung datingan mo is when you know how to make people laugh. Kasi pag hindi mo talaga alam how to make people laugh, mahihirapan ka eh. It's hard to pull girls, bro. Lalo na pag masyado kang seryoso. Iwasan mo yung masyado kang maraming pinaglalaban. How dare Iwasan mo yun. Kaya nga sabi ko sa first date, stop talking about politics. Stop talking about her ex. Pag mga ganun bagay, sayang lang yung oras nyo pag ganun yung mga pinag-uusapan nyo. Stop talking about religion. Kasi wala mapupuntahan yung mga ganung usapan. So having a sense of humor is the best way. Okay? Pero hindi madidevelop basta-basta yun if you don't know how to talk with people. You should know how to talk. You should learn how to talk. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Since nung unang panahon pa, Brad, nung wala pa tayong mga saplot, yung meron lang nakatapal sa ating mga private parts nung mga Tarzan days pa. LOL! No, yung mga ganong days is ibig ko sabihin is during that time, syempre, di ba, wala naman technology eh. So, enable for you to get a woman or enable for you to court the woman is you need to talk to them. You need to do cold approach, di ba? Puta, 100,000 years na ginagawa ng mga tao yan. So, having a sense of humor, nasa sa iyan kung paano mo ma-develop. Ang mga pwede mong gawin is manood ka ng mga komedyante. Yan yung mga matitindi na meron talagang sense of humor. Kasi yun yung way natin how to make people laugh, diba? Kasi ang goal mo dito is to make her laugh. Para at least ma-break mo yung wall niya. Kasi may wall ang babae na kailangan nating i-break once na in-approach natin, diba? Or kahit sa message pa yan, you need to be funny. Di ba? Kaya nga kasama yan sa criteria ng mga hinahanap ng babae because women easily get bored. Ngayon, kung hindi ka funny, expect mo na kagad na maybe 1 date or 2 dates, wala na yan. Hindi ka man lang nakakiss, gumastos ka pa. Kaya nga having a sense of humor, the best way is to watch comedy. Brad, ang dami sa Netflix. Ayan, si Jokoy, si Chris Tucker, sino pa yung Chinese na komedyante, si Mr. Chow. Yan yung mga panoorin mo kasi malulupit talaga magpatawa yung mga yan.
Tapos si Iglesias, nakalimutan ko si Iglesias, ano pangalan nun. Yun, one of the ano yun. Brad, doon ako natuto mag kwento. Kasi tandaan mo, we are the storyteller. Women will listen. Ulitin ko, we are the fucking storyteller. Once we keep on sharing stories to them, kahit na yung maliit na story tas napapaganda mo, ang lupit mo na nun, maniwala ka sa akin, women will listen to you. Tas lalagyan mo ng konting sense of humor. Kumbaga, ups and down bro na emotions. Ang hirap kasi i-explain sa inyo no? Kasi ganito once na nakikipagkwentuhan ka sa babae, kailangan halo-halong emotions yung dapat mong binibigay. Gets mo? Hindi seryoso, hindi lang puro funny. Nandun yung parang, kailangan mo i-touch yung emotions niya. She needs to be vulnerable. Paano mo malalaman na nagiging vulnerable na siya? Or paano mo nalalaman na talaga nakikinig siya? Dun mo na makikita yung sa reactions niya. Pag iba na yung reactions niya, pag yung nagtatanong na siya, dun na malalaman mo na talaga, oh my God, nakikinig talaga siya. Yun ang dapat mo matutunan, Brad. Having a sense of humor. Doon magsisimula lahat. Basta panoorin nyo lahat ng Netflix comedy. Panoorin mo lahat how they talk, paano yung reactions nila, paano sila magsalita, paano sila magkwento. Kasi yung mga ibang komedyante talaga more on funny lang, di ba? Pag ikaw magaling kang magkwento, pag ikaw magaling kang mag-share ng stories, magugustuhan ka ng mga babae. Kasi gustong-gusto ng mga babae yan. Why? Tandaan mo since the beginning of time, yun ang ginagawa nila, makipag-chismisan, makinig, di ba? How dare you? Pero dapat sa kwento mo, ups and down yung emotions. May nakakatakot, may nakakatawa, may nakaka-inlove, may seryoso, mga ganun, may natutunan. Halo-halo. Yun ang gusto ng babae. Alam ko, nakwento ko na sa video ko na meron isa akong kakalalang babae na NBSB siya, nakipag-date siya. Kumbaga yung lalaki, kompleto lahat. Talagang mayaman, pogi, matangkad. Kaso nga lang walang sense of humor, Brad. Ano yung sense of humor na sinasabi niya? Feeling niya, yung joke nilang dalawa, hindi akma. Kasi yung lalaki parang masyadong seryoso. No wonder, the guy is already 35, walang girlfriend. Siguro masyadong seryoso sa buhay, siguro wala ganong kaibigan, siguro masyadong smart, nerdy, parang ganun. I'm not saying na pag nerdy ka, hindi ka na funny. I mean to say is baka lang. Ang hirap mag-vlog pag ganito mabagal. Hindi tumatakbo yung utak mo. Wait lang. So balik tayo. Basta anything na comedy. Tandaan mo pag napapatawa mo yung babae, ang lumalabas na hormone dopamine, di ba? Maraming ways how to improve your sense of humor. Nandiyan na rin yung dapat yung mga nakakausap mo talaga mataas din yung sense of humor. Yung talagang komedyante rin. Yun ang mga taong kausapin mo madalas at yun ang mga taong dapat mong sinasamahan. Hindi yung puro masyadong seryoso, Brad. Wag masyadong ganun kasi life is marami ng problema sa buhay, di ba? Pero at the same time, dapat hindi rin naman about funny. Kutya, baka maging clown ka na niya. So ito pala guys, ito magandang example na ginawa ko. One time meron ako nakita isang babae. Kamukha niya si Sue. Pero iniisip ko muna kung sino kamukha niya. So sabi ko, kamukha tong artista So yun yung pinaka one of the best way na kung paano mo i-approach ang isang babae. Lagi mong sabihin na may kamukha sila na artista. Kasi it complements them. Pero tell them na hindi naman yung parang piniplace mo sila. Parang sasabihin mo lang, I think may kahawig kang artista. Kalimutan ko lang kung sino Isipin ko, may nagsabi na ba sa inyo na kamukha mo si Ganon. So sabi ko sa kanya, kamukha mo si no? May hawig ka kay Sue. Sinong Sue? Sugat? Sabi niya ganon. So natawa ko, di ba? Siya na mismo nagsabi. Tapos sabi ko, kamukha mo yun si Sugat. By the way, my name is Peck. Peklat. Tanginang corny. Pero Brad, maniwala ka sa akin. Bentang-benta sa kanya yun. Maniwala ka sa akin. Nung sinabi kong may hawig ka kay Sue, sabi niya sino? Si Sugat. So syempre, na-break niya yung ko na dapat yung magpa-punchline ako. Pero buti na lang, mabilis ang pick up natin. Yes, kamukha mo si Sugat. By the way, ako nga pala si Peck. Sino? Si Peklat. Diba? Do corny pero natawa, Brad. Yun yung mga ganun na simple lang pero it breaks the wall. Gets mo? So kahit na pogi ka, maganda ang mga sasakyan mo, marami kang pera, mapanlibre ka, pero pagdating naman sa pakikipag-usap, bagsak ka, wala rin, Brad. Diba? Para kang scientist niyan. Mga scientist nasa lab, hindi nagsasalita tayo. Kasama mga daga. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, okay? Just be funny. Napaka-importante niyan. Maniwala ka sa akin, yan ang gustong-gusto ng lahat ng kababaihan. Hindi man nila sinasabi, pero makikita mo sa reactions nila.
Tapos magbasa ka rin ng mga jokes. Tapos yung jokes na babasahin mo, internalize mo. Tapos gawan mo ng sarili mong istorya, gawan mo ng sarili mong script, pero yung joke andun pa rin. Dati umattend ako sa Christian. Every Wednesday yun, umattend ako. Mayroong isang pastor doon na magaling. Kalimutan ko, si Pastor Jun yata yun. So si Pastor Jun, magaling mag-preach yun. So every time na magpi-preach yun, talaga maraming tao. Kasi magaling nga siya eh. Kumbaga, hindi lang siya pastor, parang komedyante na rin eh. Tapos, ang lagi ko natatandaan sinasabi niya, pag nagkikwento siya, paano ba kayo magbasa ng Bible? Nag-imagine ba kayo? Imagine ninyo nga. For example, ito si Judas. Anong ginagawa ni Judas? Tingin mo malakas kumain si Judas? Tingin mo mataba si Judas? Yung mga ganun. So parang sinasabi niya na sa Bible, dapat lalagyan mo ng konting imagination. Yun ang ibig niya, yun yung sinasabi niya. So kaya guys, yun ang lagi mong, bago ka magkwento sa isang babae, pwede mo rin sabihin yun. Okay, eto imagine mo ta, kikwento ko sa ito. Di ba ganito nga? Eto nga yung nangyari. So nung nangyari yun, nagkagulatan ng lahat. What? Tsaka tone of voice, yan, kasama yan. So dapat ganun kang magkwento. Kagaya na ginagawa ko ngayon sa inyo, di ba? Tama kang magkwento ko. So, di ba, kung gusto mo ng sense of humor, dapat manood ka sa Netflix ng mga nakakatawa. O, di ba ang pangit? So, dapat laging may, yung boses mo talagang nag-iiba. Di ba? Pag alam mong malungkot, syempre, dapat mababa yung boses mo. Pag alam mong masaya, dapat mataas. Tapos, pag alam mong dapat matandaan nila, dapat sinisigaw mo. Kagaya ng ginagawa ko. Di ba? Okay, so yun lang guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo today. And by the way, Merry Christmas sa inyong lahat. So yun lang guys, thank you so much. Sana makahabol pa yung mga single dyan. Sana biglang mag-text ang inyong crush na, o sige na nga, punta ka na sa bahay. O sige na nga, punta na ako sa inyo. Yehey! Yari! Yeah, ingat-ingat tayo ha. Spend wisely. Pasko ngayon, maraming mapang-akit sa mall at sa Shopee. Mga marketing strategy lang yan para gumastos tayo. Okay, sa'yo lang guys. Thank you so much!